Okay mga kapatid, eto na ang ating panonoorin galing sa Balitang Pinoy TV. I-subscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas. Kung mahal, wag na nating patagalin. Oh my God, we're back again. Come on, now let's get down to business. Kakilakilabot to mga kapatid. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, Alright. nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Yan, maraming salamat sa Fiber ni Juan. Napakabilis po ng internet nila at ang mura-mura pa. I-play na ho natin. Kasi ito, yung title niya kasi breaking news issue sa pagplanong demolish kay Quezon. May kumanta. Ibig sabihin balak ipababa sa pwesto itong si Cheese. Ay, alamin natin yan mga kapatid. I-play na ho natin. Panoorin po natin ito kasi matindi ho itong sinabi ho ng isang kongresista na kakampi ng ni Marcos ho. Oh. Hindi po ito pro Duterte Hindi po ito nasa kampo ni BP Sara Duterte. Medyo hindi pa siya nagpangalan doon pero sinabi lang niya Kamara. Uy. Okay? This time, yung mismong isang congressman na nagngangalang ang Uy. nagsabing pati daw siya at si Romualdez daw di umano ang merong pakana nito. Naku po, grabe. Nako. Kakaalam. Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright. Balitang Pinoy TV, shout out po, sir. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga pag-usapan po natin ng mga issue sa lipunan. At alam nyo, simula na kagad natin ng malupit na issue patungkol po dito sa ni-reveal po ng isang kaalyado ni Marcos at isang congressman. Ni-reveal niya na talagang si Romualdez ang merong pakana ng lahat ng pag-operate laban dito kay Cheese Escudero. Naku po, hindi maganda yan. Kung ako sa Cheese, kumapit ka na sa mga Duterte. Hindi, kaso baka lalo kang pag-initan, no? Nung nakaraang araw, di ba, ating pong pinag-usapan natin na si Cheese Escudero ay sinabi niya na merong operation laban sa kanya para tanggalin siya para sa February wala nang sagabal pagdating sa impeachment. Tama, mali? So, medyo hindi pa siya nagpangalan doon pero sinabi lang niya Kamara. Okay? OMG! Binoto kayo ng taong bayan nationwide. Kung meron doon sa Kamara, kung ako sa inyo, pwede bang gumawa kayo ng paraan para mapatalsik dyan yung mga pinaghihinalaan ng mga pangpasakit lang sa ulo? Kasi itong mga to, pag hindi ito masasampulan kasi, kung hindi tatanggalin sa pwesto, ikukulong, magagaganyan yan. Walang gagawin sila doon kung hindi pabagsakin yung mga sagabal sa kanila. Ano bang mga gusto nila? Nakawan ng pera, di ba? This time, yung mismong isang congressman na nagngangalang si Tiangco, ang nagsabing, pati daw siya at si Romualdez daw di umano ang merong pakana nito. Naku po, grabe. Hindi maganda yung ganyang klaseng pangyayari sa bayan natin. Mantakin mo, Speaker of the House ka. Sisiraan mo, i-ooperate mo ang isang Senate President for the sake of the impeachment na gusto mong gawin. So sa madaling salita, magiging totoo ngayon yung haka-haka na ikaw talaga ang may gustong pa-impeach kay BP Sara Duterte para by hook o by crook ikaw ay maging presidente sa 2028. Naku po. Paano naman magiging presidente to? Wala naman tong ang baba nga ng ratings ito Bulol-bulol pa. Wala, ano ba nagawa nito? Wala naman. Ayuda, anak ng teting naman. Pero sa tingin ko, malabo yung kahit ba ma-impeach mo si BP Sara Duterte, hindi ka magiging presidente unless gumalaw si Comelec chairman. Hindi, I mean gumalaw siya. Kumembot-kembot. Wala naman siguro pinakapit. Parang iba yung tono nung sinasabi ni Sir Banat ba? Pag gumalaw, no? Parang yung utak ko, mukhang nagkakaisa kami ng iniisip. Kayo din ba, mga kapatid? Pa-comment na. Ano yung ibig sabihin ni Sir Banat Bay na
Pwera na lang kung gumalaw si Comelec. Magano siya, mangampanya siya para sa iyo, di ba? Hindi na Oo, ibig ko mangampanya. sabihin. Ikaw naman, oo. Anyway, panoorin po natin ito kasi matindi ho itong sinabi ho ng isang kongresista na kakampi ng ni Marcos ho, Hindi po ito pro Duterte, Hindi po ito nasa kampo ni VP Sara Duterte. May pasaring din si Senate President Cheese Escudero. He's been saying that your colleagues there are behind what he says is a demolition job against him. Do you have Yes. reason to believe that? So you confirm that? Yes, because it's the same. Oh, grabe no. Yes, Talagang approve Hindi pa nga tapos yung tanong, yes, yes, yes. Oh, ibig sabihin totoo. na-approve sa yes, yes. Hindi pa tapos yung question. Yes, yes, yes. Oh, di ba? Meron talagang demolition job against Agoy. si Cheese Escudero. People Oo. na tumitira sa akin, yun din ang tumitira sa kanya, no? I mean, this is for another episode. It's a long episode. It's a long story, but pinagdududahan kasi ni Martin Nako yan. Oh. na Sino Martin niya? Martin Yubera? Laruin mo. kami ni Cheese magkasabwat doon sa supposedly pagtanggal sa kanya. Sabi ko, hindi naman ako close kay Cheese. Bakit naman ako ang kami inko-connectan yung dalawa? Wala naman kaming I mean, yan yung pinagsimula ng lahat na yan. Diba? If you would- So akala niya tatanggalin siya. So naaning. Naaning yung mama. At ang akala, magkakuntsaba daw to si Tiangco tsaka si SP, di ba? So parang may usap-usapan pala na gustong tanggalin si speaker. So parang medyo na nagpapanik base ho sa aking pagkakaunawa. Parang siyang naaning na dapat ganito, dapat ganyan. Ewan ko ba bakit masyadong maepal si speaker ngayon, matunog yung pangalan niya sa negatibo. So paano ka mamahalin ng taong bayan kung puro ganyan ang inaatupag mo? Magising kayo, mag-survey kayo ng totoo, tignan nyo. Hindi ho kayo papasa sa taong bayan yung pinapangarap nyong maging leader ng ating bansa. Hindi po yan po pwede sa inyo. Matatalino ang mga kapwa nating Pilipino. Yung iba, kapag wala kayong pera, hindi kayo susundin yan. Nagkakaganyan lang yung mga yan kasi may mga ibinibigay kayo. Ito'y base lamang sa aking opinion, no? Ang pagkakaunawa ko, kaya siguro sila gumagalaw, yung mga ibang nagtatrabaho sa inyo, kasi nga, may sweldo. Yun lang, Si Escudero. Kaya tuloy, naaning daw itong si Romualdez. Naku po. Ayun. Hindi maganda yung ganyan. Yung mga naaaning, alam naman natin ibig sabihin yan. Oh. If you will recall, Carmina, I think dati may mga lumalabas-labas na mga news na kami daw ni Cheese parang pinagplaplanuhan namin siya. And he told me that. Oh, naku po. Ayan na. Hindi yan ayan po yung ebidensya. Kasi remember, ang evidence ay maaring sa material o merong resibo or something, at meron din yung tinatawag na evidence na testimonial evidence, di ba? Na mismong ikaw yung naka-witness, kausap mo, nakita mo, kaya mo sinasabi Yes. ngayon na ito, ebidensya ito. Ako mismo, nandun ako. Ito, sinasabi niya, ako mismo. Sabi mismo sa akin ni Romualdez, ganito, ganyan. Oo. Ito may ebidensya. Di ba? Malinaw, ebidensya po ito. Na there was a time kasi hindi na kami nag-uusap niyan eh. Sabi ko, bakit naman ayaw mo kong kausapin? Kung may problema, mag-usap tayo, di ba? Ayun. So, sabi niya, may nakadating daw na report sa kanya, na ganito, ganyan. Sabi ko, paano naman ako masasama dyan? Hindi naman kami close ni Cheese. And at that time, he was the one who told me to meet Cheese. Sabi ko, kaya ko lang naman nakausap si Cheese. At yung unang meeting namin ni Cheese noong 2024 was in his townhouse. You can ask Cheese. All right. You can ask. Sabi niya kasi sa akin, kausapin mo si Cheese Nataranta kasi na may siya. mga idea siya at tungkol sa kampanya. So, willing siya tumulong. Kaya ako naman, sige, okay, that was before the elections. So, doon pa kami nag-meeting sa townhouse niya sa Polo Club. Oh. So, sabi ko sa kanya, nung after that, nung medyo nagdududa siya sa akin, sabi ko, Speaker, ikaw nagsabi sa akin, tinawagan mo ako sa bahay, sabi mo, i-meet ko si Cheese, kaya nag-set kami ng meeting, Ayun. doon pa kami nag-meeting sa townhouse mo. So, So- paano mo sasabihin na kami nagplaplano? Grabe ka praningan niya, ha? Hindi, mantakin mo. Oo nga, no? Parang na siya, aligaga na, kumbaga. Sinabihan siya
na, oy, sabi daw ni Romualdez, according to Tiangco, sabi daw ni Romualdez, oy, kausapin mo si Cheese, tapos mag-vlog kayo. Mag-collab kayo. Hindi. Sabi ni Romualdez, mag-usap kayo ni Cheese. Kasi may idea siya sa campaign. Nag-usap daw sila. Excuse me. At doon po sila nag-usap, mismo doon sa, parang sa lugar mismo ni Romualdez. So alam ni Romualdez, siya nag-utos, doon pa sa lugar niya, tapos biglang napraning na, ba't kayo nag-uusap? Pinagpaplanuhan niyo ako? Grabe, alam mo, may tawag dyan. Hindi, Siya pala ang nag-utos na mag-usap, no? Para manghingi ng tip o anong mga pwede. Tapos nung nag-usap sila, biglang nag-aligaga na, tawag no? dyan. Yung papraning-praning ka, may demonyo ba dyan sa likod? May pulis. Aligaga na. Kasi ano namang klase yan, di ba? Anong Tuloy-tuloy klase na tayo, papraningan mga yan? kapatid, ha? Laban sa iyo, ikaw nagsabi, i-meet ko si Cheese para doon sa 2024 campaign. So malinaw po dito sa pag-amin mismo ni Cheese Escudero, ni Tiangco, na merong demolition job laban sa kanya at laban daw kay Cheese Escudero. Bakit? Kasi nga daw, pinagbibintangan sila. Sila po ay pinagdududahan. Napapraning sila na pinagplanuhan nila to si Romualdez na matanggal bilang speaker. Nako, mga praning. Mahirap yung mga ganyan, ha? So, mismo dito, tama yung sinasabi ni Cheese Escudero na meron talagang demolition job laban sa kanya. And yung isa sa mga purpose nun, para ho sa February, wala nang sagabal pagdating sa kanilang, alam niyo na, sa kanilang plano na i-impeach si VP Sara Duterte. Grabe talaga, no? Alam niyo mga kababayan, ito yung mga bagay na nakakainis kasi halimbawa, ngayong araw na ito, di ba? Yung Senado, nagkakaroon ng hearing patungkol po dito sa online gambling na ito'y non-political but a real social problem. Actually, crisis na nga ho ito. Social, crisis na ho ito sa Pilipinas, yung online gambling. Bakit ho kanyo? Alam natin, dami namamatay dyan, dami nagpapakamatay, ang daming may... Alam nyo, ito, walang biro, Ako sabi ko nga sa inyo, nung college ata ako noon, nagbabanda pa ako noon, drummer pa ako noon. Yung isa naming kasamahan, yung baista namin, hindi ko na lang papangalanan yung Elmer na yun. Ay, sorry naman. Hindi ko na lang papangalanan, ha? Mahilig mag-aya yung pagka-after ng gig namin. Tara, punta tayo sa casino. Try, nasubok lang ako. Kasi wala namang di ba? Bisan yung peer pressure, yung hindi ka naman matahilig talaga diyan, pero sige na nga, sama lang ako, wala akong magawa, ganyan. Sama ako. Aba, wala pang 200, 300 ang nataya ako, kumita na ako ng 6,000. Sabi ko, ayop to maganda itong negosyo Ganun kagad yung perspective ko kasi negosyante ko sabi ko, magandang negosyo to, mantakin mo, 300 lang ang investment mo, 6,000 ang kikitain mo. Di ba? Mga ganyang thinking Tapos sabi ko, magkano lang ang sahod ko ng pagiging drummer? Wala pa sa kalahati, di ba? Ay, sabi ko, maganda to, maganda itong diskarte sa buhay na to. So, kinabukasan, ayun, nanaluli ako, mga 4,000 na lang. Sabi ko, pwede. Mantakin mo, araw-araw ako, binilang ko na kagad, 6,000, 4,000, malay mo, 3,000 sa susunod. So, kahit pa paano, kikita ako ng higit pa doon sa trabaho ko. Hanggang di pumunta ako sa susunod na araw, hanggang naubos na yung bagang, ewan ko bakit yung machine nakikilala nila yung mga bagong salta. Yeah. So, natalo na ako doon sa mga susunod hanggang binabawi ko na. Hanggang umabot na ako ng 60,000 to 100,000 per day na binabawi mo. Hindi, mababawi ko yan. Pakutang na, mababawi ko yan. Alam mo, hanggang hindi naman katagala, mga ilang buwan lang naman din yun na talagang gano'n na yung naging lifestyle ko. Somehow naubuso yung ipon ko, di ba? Mantakin mo, gano'n ang lifestyle mo, lagi kang talo. Mababa na yung talo na 20,000 kada araw. So, noong una, nananalo ka ng 6,000. Tapos bigla yung mga susunod na 20,000 na natatalo mo. Ano ibig ko lamang pong sabihin? Yan ho, sasadyain mo pa pumunta sa casino. Di ba?
magta-travel ka pa. Ibig sabihin na pag after nun, uuwi ka pa. Sobrang nakaka-depress. Sobrang nakaka-depress pagka ubus at natatalo ka at nauubos, uuwi ka, walang pera, marirealize mo, shit! Grabe yun, pinagpaguran ko ng 1 linggo, isang buwan, ubus ka agad ng 3 araw, ganun. Mga ganun kagad yung ano mo. Talagang mawawalan ka na ng pag-asa. Yun, sasadyain mo pang pumunta. How much more yung mga kababayan natin that they can no longer afford rice, hirap na sila sa pagkain, kulang na kanilang sahod, and yet, nasa kanilang cellphone, isang dot-dot mo lang, di ba? Kumbaga, meron pa kasing apps ngayon. Kung dati, yung ibang mga nanggigigil po sa online sugal, talagang gigil na gigil sila. Kahit malayo, pupuntahan nila doon, makabawi lang sila. Paano pa ngayon? Nandiyan dyan na mismo sa cellphone mo, de-download mo lang na, o naka-download na, nandiyan dyan na yung link. Mag-Gcash ka na lang, itataya mo na lang. Di ba, no? Yun. Yun ang mahirap doon, mas malala. Di ba? So, yung mga kababayan natin, may nakikita ko rin sa Facebook, kung wala nang ang pera, konti na nga lang yung pera, pangsasaing na lang, pambibili na lang ng bigas, isinusugal pa nila. Nakakalungkot yan. Yung iba, iniiwan na ng asawa kasi talagang nalulun na. Sayang Kumbaga, pambili mo na ng pang 1 linggo, mauuwi pa sa sugal. Kasi yung utak mo wala na, no? Nakulong ka na sa babawi ako. Madali yan. Isa na lang to. Pag nabawi ko na, ayoko na. Pero hindi mo na mamalayan, paubos na talaga lahat. Talo ka na. Diba? Ano ibig sabihin? Bakit ko dinidiscuss ito? Kasi yun ang pinagtutuunan ng Senado. Ang Senado, okay, ang gumagawa ng solusyon, kaya nga ang init ng ulo nila dito sa bagay na to, kasi marami na itong napapatay, marami nang nagpapakamatay, marami nang nagiging resulta ay krimen dahil sa nagkakautang-utang. Kaya ito ay krisis na sa Pilipinas. And the Senate is focusing on this. While the Congress o the House of the Representatives, di ba? Ang House of Representatives, ang focus, pabagsakin si VP Sara. Demolition job kay Chis Oh, Escudero. yun Yun muna ang ngayon. focus nila. Gago! Di ba? Bakit? Because kailangan natin mapalitan yan. Nandyan yung bata nating si Soto. Kailangan natin mapalitan yan. At tapos, para sa February, malinis na ang daan patungo sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya naman pala. So, aabangan natin yan mga kapatid, huwag niyo pong kalimutan mag-like at subscribe sa atin. Aabangan ho natin yan, yung issue na yan na si Chis naman ang pababagsakin muna nila. Para pagdating ng February next year, malinis na, pwede na sila mag-impeach, no? Wala talaga tong mga to. Ang kakapal ng mga muka. Wala nang gagawin hanggang sa 2028. Pag naupo si VP Sara, tandaan nyo, si Tatay Digong na ang nagsabi noon, mas matindi yan kaysa po kay Tatay Digong. Sana po makita namin na pinaparusahan itong mga buaya. Oh my God, we're back again.